po yung atin po pag-usapan. So, tayo muna yung manalangin. At siyempre, kung sino yung na-miss natin yun na magpipray. Pastor Lope, open us in prayer. Hingin natin sa Lord ang kanyang gabay. Dakilang Diyos, patuloy ka na pinupuri, pinasalamatan, Panginoon, muli sa umagang ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa una-una, yung karunungan ay pagkakalap sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon sa patuloy kang sinamahan sa lugar nito na karating ligtas, Panginoon. We pray, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, Lord, kayo ang manguna, Panginoon, may sa lahat ng mga subject na pag-aaralan, Lord. Kaya patuloy magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga puso, ang aming isip, Panginoon, upang mas lalo na manawaan ang iyong mga salita sa oras. Salamat din, Panginoon, sa buhay na pagturo. Salamat sa karunungan ni Panginoon, pagkakalbo sa Kanya at sa kalakasan, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras, Panginoon, patuloy namin itinataas ang aming dalangin. Ito po ang samo at sa aming dalangin. Sa tayong pangalan ng Ama at Anak at ng Banal na si Espiritu Santo, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. O yan. Basa po. 1 Timothy chapter 6, from verse 6 hanggang 11. Good morning, Madam. 1 Timothy chapter 6:11. Sa katunayan, may malaki ng pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anumang pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugali ng lahat ng kasamaan dahil sa paghangad ng yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay na matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya po mga salita sa atin pong kalagitnaan. We need to know the difference between needs and non-essentials. So, letter F, blanco po, non-essentials. Meron kang manual, Pastor Joey? May manual ka? Non-essential. Non-essential po. Ano yan? Ayan. Oh. May sagot na. Ang blanco po, non-essentials. No? Kailangan daw po natin makilatis. Yung pong tinatawag na pangangailangan. Ayan na, tuya na. Hindi, one lang to. Sunod na lang to. Ha? Patingin yan. Ano? Meron din akong one One. Ay, one lang yan. Achieving our destiny. Ako one meron. Meron kayong one, meron two. Okay. So, sabi nga, God's definition of need is somewhat different than our definition. No? Yung pagbibigay ng kahulugan, yung tamang kahulugan ng tinatawag na needs, ay iba po ang definition ng tao at definition ng Panginoon Diyos. Siyempre, kailangan natin masipat kung ano po ang definition ng Panginoon upang mailinyada natin yung ating po pagbibigay ng tamang kahulugan. So, thank you po sa mga nasa online, Ma'am Imelda Almario, Cynthia Catibo, sino pa? Jonathan, andyan po siya sa online. And ultimately, God says that if we have food and clothing, we should be content. Diba? Matthew chapter 6, Kung meron kang damit, diba? At meron kang pagkain, kahit wala kang cellphone, pwede yun, O kaya kahit meron ka 3310, meron ka 5110. Huwag na yung, Okay na po yun. diba? Nakontento ka, diba? Yung maliit. Oo, yung nauna kasi yung 5110 bago nag 3310.
Mayroon pa po bishop yung Excel Motorola. phone. Motorola. Motorola. Apo, meron po Yung yung pwedeng antenna. pamukpok sa ulo, di ba? Yung Opo, mga... mahaba yata, parang nakitoke. Mayroon, basta gano'n. Meron po yun. Yung simula ang cellphone Alcatel. eh. Oo. Opo, gano'n. Basta katil. Eh ngayon pagka hindi 100,000 o minimum o 50,000 na cellphone parang Wala po. di ba? Personal. Parang hindi hindi kontento, di ba? Lalo yung prosecuted pastor. So, kaya dapat makita natin yung essential at saka non-essential, Opo. Ganun Mahalaga mahalaga buhay, mahalaga yung katawan, di ba? At yung katawan, meron damit, di ba? Amen. Pag buhay, may pagkain. So, minsan kasi yung non-essential ang nabibigyan ng Hindi naman meron pa para kay Pastor Joey doon. Yung COVID, yung Personal formation. Sa barangay. Naging viral pa nga. Gaya-gaya. Naging viral pa nga, di ba? Sorry. Hindi naman daw essential yung lugaw. Lugaw. Oo nga po. Pag naibigay, meron na. Okay. Tuloy ko lang, Sa God ultimately God says that if we have food and clothing, we should be content. Perhaps we could add housing. Tama? To that list. Housing. Mayroon kang bahay, Yun na, okay na yun, tatlo ng shelter, food and and clothing, O pagdating sa damit, pagka pangit ang damit, luma, ayaw na. Di ba? Kailangan laging bago. So, ang minsan naman pinangsisimba, luma. Di ba? Hindi nila pang payuka. Tapos yung bago, pinang ASM. Yun yung mga maling mga pananaw ng mga Kristiyano, Ganun po, So, God wants us to live a contented lifestyle that can have rest and inner peace even when every wish or desire is not fully gratified. No? Nais daw po ng Panginoon, mabuhay tayo na kontento. Amen. Diba? Kahit na, basta meron kang masarap ka matulog, diba? Meron kang proper rest, meron kang inner peace, mahalaga yun, May kapayapaan. Marami kang pera, wala ka naman peace. Diba? Meron kang waterbed. Walang kapayapaan mga binabagsalan. Waterbed ang mo pero hindi ka makatulog. Diba? Ano problema din, Bishop May peace. May peace ka nga, wala ka naman pera. Ayun. Kaya nga, may alam din, Kaya balansyado tayo, Hindi ba? Kailangan para pasto meron ng dalawang P. Oo. P sa kapira. Oo. Para no. Kaya ma-peace be with you. Yun lang. Peace be with you. Basta, wag lang. Yung iba naman kasi, sobrang dami ng pera, hindi rin makatulog. Yun lang. Bayong-bayong ang pera. Diba? Galing naman sa partner. Meron ka. Kailangan. Yun nga. pera, nagnakaw pa. Kaya mahalaga yun na tawag na kapayapaan. Amen. Isasakyan lang, mahal naman krudo. Okay, number 1. Natin. A need. A need is something that is considered essential Yes. for the maintenance of life. Yung need, po. Life. Life. Life, buhay. Life. Boo. Health and spiritual well-being. Wow. Yan, di ba? Meron kang life, hindi naman healthy. Di ba? Meron kang life at saka health, hindi naman spiritual well-being. Kaya dapat to magtagpo talaga yung tatlo, Kaya nga 3 John 2, sabi ng 3 John 2? Basta 3 John 2. Thank you, Kagawad Juno Bolifer, for watching. Ayan,
Yan, maganda na nanonood din ka pala kayo dito para na i-announce ko kayo eh. Andito yung inyong kasama si Kaming Kagawad, FB Banyares. Yan kaibigan, kabasan, pinsan ng Messenger. Diba? Huwag na natin sabihin kalaban. Sige po, basa. Na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa. Guminhawa. Ka sa bumuti ang iyong katawan. Oh. Sa gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kita mo, no? Ginhawa, no? Yan ang proper, ano? Yan ang tinatawag na balansyadong ginhawa. Diba? Ginhawa ng isip, ginhawa ng katawan, ibig sabihin, malusog na katawan, diba? At malusog na espiritu, no? Yung spiritual. Kasi maraming malulusog ang katawan. Bagsak naman ang spiritual. Diba? Sadsad naman sa immorality, no? Tinatawag na gano'n, no? O namumuhay sa kasalanan. So, yan po ay ano. Kaya nga yan sabi ng Pilipos 4:19, no? Basta nga 4:19 ng Philippians. At buhat sa hindi mo ubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kita nyo, no? Ano, pera lang ba pinag-uusapan dyan? At buhat sa kayamanan, Ibibigay niya ang lahat. no, na nagmumula sa Panginoon, ay ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. ng inyong pangangailangan. Kita mo, no? Health, kasama yan. Kasi ang Diyos po, concern sa bawat aspeto ng ating po mga buhay. Lahat, package din. Package deal na yan, tama yun, di ba? Pangkal- Relational, social life, family life, di ba? Pati yung bulsa mo, kasama yan. Concern ng Diyos sa bulsa natin, di ba? Tama. Bahagi yan eh. Kaya pati spiritual, ano? Pati yung kalusugan natin, kaya nga, lahat eh. Kaya, ang kanilang katangian naman, giver naman sila. Di ba? Supporter sila. Very supportive sila sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, so number 2, a desire. Kanina, a need. Di ba? What are the difference between desire and need? Sabi ng isang sumama sa tupad eh, pagsahod ko, di ba? Meron na akong bago cellphone. Di ba? May design ng puso. Yan ang desire niya eh, no? Opo. So, Pagnanais. oo, desire, ano? Iba yung pangangailangan. Oo. So, kasi titimbangin mo, bili ka nga ng cellphone, wala ka naman bigas, wala ka naman ulam, wala ka, Bago. di ba? Oo. Eh di, ang mata mong busog, di ba? Siyempre, tapos bibiliin pa yung mamahaling cellphone, eh di, ubos ang sweldo ng tupad. Pero bisa may kasabihan daw. May kasabihan po. Di bali daw, walang ipon, basta may ipon. Basta may phone. Oo. Yan, totoo yun. Tama, maganda yung sinabi mo na, bali walang ipon, basta may phone. May ipangmayaya. Kasi, tapos latest na phone. Opo. May mga ganun na yun nga eh. Opo. Latest model, ano. So, sabi nga a desire is something that is longed for. Longed for. L-O-N-G-E-D. F-O-R. Yan, long for. Crave or wish for to fulfill certain passion, appetite, or lust. Ayun, yun ang desire, ano? Ulitin ko yung blanco. L-O-N-G-E-D. G-E-D. Long for. F-O-R. Basa. James 4:1-3. Sa nagbubuhat ang mga pagbabaka at sa nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo. Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap. 2, kayo'y
na nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nang-iinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y mga kikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala, sapagkat hindi kayo nagsisihingi. 3, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Bakit? Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang hubulin ng inyong Ayun. mga kalayawan. Kita no, humihingi kayo ng masama. Bakit masama? Kasi nga, humihingi kayo para sa inyong kalayawan. Di ba? Yun po sinasabi ng... Kalayawan. Kaya, may kaiba po ang need. No? Ang Diyos ay concerned sa needs natin. Hindi siya concerned sa desires natin. Di ba? O, kaya yan, sabi nga, where do wars and fights come from among you? Bakit meron daw away, may digmaan sa gitna ninyo? Sabi ng do they not come from your desires for pleasure that war in your members? You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. Sabi rin, you fight and war, yet you do not have. Bakit? Because you do not ask. Oh. Bakit daw? Because you do not ask. Oh, yung iba naman, kaya nga hindi ka nagkakaroon dahil hindi ka humihingi. Yung iba naman, sabi, you ask, sabi nga, humingi ka at tatanggap ka. So, because you ask amiss. Oh, meron namang humihingi, missing naman, mali naman. Hindi naman kalooban ni Lord. Di ba? Kaya, that you may spend it on your pleasures. No? Alam ni Lord. Ba? Kaya hindi lahat ng hinihingi natin, yes si Lord. Tama ba? Pero pag sa kalayawan mo na, Oo. Kaya kailangan, para maging yes si Lord, ang hihingin mo, yung needs mo. Diba? Yung needs. Pero yung for your pleasure, ay hindi yan bibigay ni Lord. Amen? Hindi kasi nagto-tolerate ang Diyos eh. Kaya nga parang mas yung Kristiyano sa mga ibang mga mananampalataya. Kasi minsan tinitignan natin sa ibang mananampalataya ang idolatry nila eh. Diba? Pero tayo bilang mga mananampalataya, kasi sulat sa mga mananampalataya mas sigit tayo kasi ang idolatry natin, sarili natin. Kaya minsan, dun tayo talagang tinuturuan ng Lord sa paraan na itama talaga tayo. Amen. So, Roman number 3. What are some financial keys that will help us to maintain the blessing of God and to get the most out of the resources available to us? Some financial key. No? Number 1, keep service to God and the pursuit of righteousness as the goal in all financial matters. The goal. Ibig sabihin, sa Tagalog, tuloy lang po maglingkod sa Panginoon. Diba? Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. At habang naglilingkod ka kay Lord, siyempre, nababago buhay mo. No? We are going, yun nga, yung tinatawag na achieving our righteousness, no? Yun yung pinaka-goal natin. Diba? Maging righteous ka sa paghawak ng pera. Maging righteous ka sa pamamahala sa iyong katawan. Sa mga resources na meron ka, di ba? That is the goal. Righteousness as the goal. No? In all financial matters. Kaya nga sabi ko, you can raise your standard of living. Tama ba? Pwede ba yun? We as Christian, we can raise our standard of living? Yes, of course. But at the same time, no, raise your standard of giving. Di ba?
Kaya tayo itaas ang antas ng buhay natin ng Panginoon. Pag inhawahin tayo ng Panginoon. Kaya lang may gumiginhawa na nagiging kuripot. Pag lumalaki yung giving, Oo. hihinayang na. Oo, nangihinayang, di ba? Halimbawa, kumita ka na 100,000. Oo, di ba? Pag lumalaki na. Pag 1,000 lang, kayang-kaya i-type. Magkano ang type ng 1,000? 100? 100,000 na naging Oo, pag 100,000 na, di 10,000 na yun. Eh, kung kumita ka ng 1 million, di ba? 100,000 naman ang tights mo. Manghihinayang. Nangihinayang ka na naman. So, di, ayaw nyo mag-tight. Di, ganyan na lang kayo sa maliit na kita. Pero, yun nga. Sabi ng Matthew chapter 6:31 to 34. 31 to 34. Yes, ng Matthew. Kaya't huwag kayong mag-alala. 31. Matthew 6:31 to 34. Yes. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama ang nasa langit ang kailangan ninyo, ang lahat ng inyong iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapagkat sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Sufficient for the day is its own trouble. Diba? Yan nga. Therefore, do not worry. Oh, yan ang conclusion, ano? Do not worry. For what? What shall we eat? Kung anong kakainin natin? Or what shall we drink? Diba? O anong iinumin? What shall we wear? Yan ang basic needs natin. Damit, inumin, pagkain. Diba? For after all these things, the Gentiles seek. Diba? Mga Gentiles, yan ang pinag-ano lang. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ano yung subject? What we eat, what we drink, what we wear. Diba? That is the subject. Unahin mo ang Panginoon, hindi ka kakapusin dyan. Therefore, do not worry about tomorrow. Bakit? For tomorrow will worry about its own things. Amen? O yan mo yung bukas ang siyang mamroblema para sa bukas. Diba? One day at a time. Amen po ba? Amen. So, live one day at a time. Kaya nga, yun. Kaya nga ang tanong, are you seeking God or money? So, pero, kaya, di ba maraming mga tao hinahanap money? Money seeker. Di ba? Kahanap ng money. Di ba? Yung money, alam niyo may pakpak ang money. Biblical yan, lumilipad ang pera. At kayang-kayang utusan ng Diyos na lumipad yan sa iyo. O kaya liparang kanya. Di ba? Di ba yung sabi natin, pera na naging bato pa. Ganun. Pero kapag inutusan ng Diyos ang pera, masunuri ng pera. Di ba? Kaya-kaya utusan yan. At kaya-kaya niyang gumamit ng tao para utusan. Dumapo sa iyo ang pera. Amen po ba? So, kaya lang, ang mga tao, very common, they were seeking for ayuda or money. No? Not the source of ayuda. Diba? Not the source of money. Tama ba? So, ang hamon sa atin, seek God, not money. Amen? We must choose to serve God. Because God is the Lord of money. Amen?
Oh, siya yung source eh. Letter B. Ito. Maintain the tithe as a constant reminder of your stewardship of the remainder. Oh, yan, marami hindi nagtatithe. Tithes. Oh, maintain the tithes. Argumento kasi yung sa Oo, text. Oo. May mga kasama nga tayo na hindi nila pinapa-impose ang text. Di ba? Narinig natin mga Marami, oo. Pero pag tahimik ka. Kaya nga, ang tanong, pagka halimbawa, tithes. Dito sa akin, Bishop, ano ba? Malakay, Melchizedek yan. Di ba? dito sa akin, hindi siya maraming pinagtatag. Yun nga. Sobra. Di ba? Opo. At Kung magiging tighter lang lahat, wala na problema. Pero, mahalaga yan. Pagka, ano yan, pagka malakay, ang tithes po, dinadala sa templo. Pakikinabangan ng ano, na nagsiserve sa templo. Ng mga Levites. No? Meron pa dito, wala nang nandito ako, isang ka-sister. Hindi nagtatay. Tapos sinabihan ko, parang magpalain ka. Sabi ko, ngayon nagtatay na po siya. Oo. Pagka naman malakay, yung malakay, ay ano, yung Melchizedek yung tithing, diretso kay ano, diretso kay Melchizedek. Bishop, meron kaming bagong member. Oh. Ano siya, alangan. Tapos gusto niya mag-walker. Tinanong mo ng pastor ba? Nagtatights ka ba? Opo. Yung tanga pa rin siya sabi niya. Hindi sa amin ng pastor namin. Yung nagbibigay ka. Kasi nga alangan siya. Akala niya yung tight. Yung parang ano, yung masikip na... Pampasikip. Legging. Legging yung babae. Hindi pumunta. Kaya hindi ka pastor. Nagtatights ka ba? Opo. Ay, opo. Kasi magaling ako sumayaw. Babae. Oo. Hindi alam na talaga sa ano. So, Kasi gusto niya mag-ingat. ayan. Thank you for watching. Pastor John Paul Pet from Laguna, no? Yung ating youth pastor dati, no? Ngayon ay nasa Laguna siya, may sarili ng buhay. At maganda na ang buhay, no? Ating kapatid na ito. So, ayoko na dagdagan. Ito, kabiroan ko ito palagi. Tithes pinag-usapan natin, Pastor Ped. Pastor John Paul. John Paul Ped. Yun nga eh. Sabi nga ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your possessions. Diba? Kaya yung tanong, na-honor ba si Lord sa possessions na meron ka? Diba? And with the first fruits of all your increase, honor the Lord, no, with your possessions. Honor the Lord with the first fruits of all your increase, no? Hindi ko sinabi yung pipiliin mo lang. How to honor the Lord with our first fruits, di ba? Yun ang sinasabi, no? Kailangan i-honor natin ang Panginoon. Pero minsan, Bishop, maliit po yung ano, no? Kasi yung interpretation po dito, yung pinakamahina. Minsan yung first fruit, kahit maliit lang yung ano, yun yung binibigay. Dapat yung yung first fruit na ibibigay, yung pinakamalaki. Let's say, kung pinita lang niya, 10,000 is ano, pero may gigitain ko pala ng 100,000. Yun yung dapat yung first fruit. So, tingnan yung first fruit, ano? Yung principle ng first fruits. Yung pinakamainam na. Yung iba naman, ini-implement nila. Okay, January ngayon. Unang kita. Yung buong sweldo na niya ng January, first fruit. Oh. Pwede ba yun? Eh, paano kung maliit? Di ba? Sabi yung pinakamaliit. Baka kikitain mo doon sa napalo yun. Hindi, tanong ko, pwede bang i-implement yun? Yung sabihin mo sa miyembro mo, yung buong sweldo mo ng January, ibigay mo sa
kay pastor o kaya sa gawain ng Panginoon. Pwede yung siguro. Pwede yun? Kasi meron din pangangailangan yung pamilya. Eh paano may ng tao. pangangailangan ng ano? Ang sinasabing first fruit Oo. kasi parang ano, parang pinaka the best sa iyo eh. May bibigay mo sa Panginoon. Hindi lang siya sa Kasi kailangan pera. maitama yung ating ano diyan. Kasi minsan nga, doon po nagiging ano yung ano, nag-struggle yung mga ano. Tsaka parang natigil na ng church. Parang pera-pera na eh. Tsaka mahirap din po kagad ituro yung first fruit sa giving. Kasi ang nga lang, context sa niyan ano eh, bunga eh, no? Yung ani nila eh, ani. First fruit kagad. Oo. Kasi ang inaano dito yung pinakamainam. Pinakamainam eh. Yung first fruit na sinasabi, pinakamainam na ani. Pinakamagandang ani. Ibig sabihin hindi lamang yung January. Yung talagang Oo. pinagpala kayo na Kasi ng kailangan. Kasi ang context niya, nag-ani siya. Halimbawa, nag-ani ka ng mga mangga. Pipiliin mo yung mga magagandang mangga na ani mo, tsaka mo ipe-first fruit. yung talagang marami. Di ba? Oo. Hindi sinasabing ano eh, yung isang buwan na sweldo. Pero Sinasabing pangunahin. marami pong ganun. Pero kung conviction mo yun, bahala ka, no? Kung gusto mo yun. Pero kung i-implement ni pastor, bawa yung gano'n. Halimbawa sa Kasi let's say, tupa. kung halimbawa meron pa yung date ng worth ng mission, yun po yung sa tingin ko yung pinakamainam na dapat ibigay. Yung 10%. Kasi meron din gumagawang first fruit na. Kaya yung iba, pagka yung ano, kahit nga iba, every first Sunday of the month, nagdadala ng mga prutas eh, mga miyembro. Nagdadala ng mga bigas, nagdadala ng mga dilata. Tapos yung mga dala nila, ilalagay niya sa ano. Pagkain ng ano yun. Kasi Gamit sa church, pagkain ng pastor, ng mga pastor. yung dati doon po, Opo. pinagmimitingan po kasi pinagmimitingan po yung gano'n. Na magdadala ng ganyan, bigas, Opo. pinagmimitingan po. Na-assign. Kasi ang ano po nun, ang danger po, what if kung hindi bumalik? Yung parang, di naman yata totoo eh, sumablay. Oo. Kasi yung parang ano rin Kasi sa- ang pangako yung Oo. halimbawa, Malakay, mag-igapo pa, bubuhos ang dulungawan ng kalangitan. Saan? Di ba? Oo. Eh, yung iba, pastor, panayang ikapo ko. Oo. Hanggang ngayon, mahirap pa rin kami. Hanggang ngayon. Eh. Ikaw po yun. Kaya nga po, Sige, nagawa Di ba mo dito na yung siya principle, dahil ano? nag-aantay ka ng dapat hindi ka May i-engage. question na Pero ano, pagkukulang siya sa dapat din talaga malinaw na naituro ng tagapagturo yun. Kasi minsan yung perspective ng tao, nababago mo dahil sabi ng salita ng Diyos, magbigay ka para pagpalain. Gaya nga na sinabi Oo. ni Bishop, minsan, bigay ka ng Parang, bigay, pero hindi. parang brainwashing na lang. O Opo. ano na yun. O, Kaya parang, minsan, ng mga member, parang go, magbigay ako. Nagiging iba na yung pananaw nila sa giving. Hindi na siya tawag dun yung kusang loob mo. Kumbaga parang napipilitan na lang. Kaya minsan kailangan talagang ipaliwanag yun sa mga member natin. Hindi porket ano. Hindi natin Pero naniniwala po ako na kapag ang designer nagbibigay, Yes, ay totoo po. hindi Yes. naghahanap ng kapalit. Ayun po Doon yung yung ano. maunawaan talaga yung sinasabi ng Lord na Mm. pagpapalain ka, hindi ka niya pangkukulan. Kaya nga po, pero kung ngayon nga po yung lagi na ano nga ng member Depende natin. sa puso Sa na puso nagbibigay. talaga ng tao. Kung hindi naman Yes. bukas sa kanyang puso, hindi talaga siya Pero pag pagpapalain. ikaw ay inano ng Panginoon na magbigay ka dito, kailangan gawin mo yun. okay. Sa ano kasi, sa Malakay chapter 3, ang encouragement doon, magbigay ka ng ikapo at offering para pagpalain ka. Para bumuo sa masaganang pagpapala. Kay Melchizedek naman, chapter 7 ng Hebreo, pinagpala na si Abraham. Blessed na siya. No? Goodness naman niya sa Diyos. At dahil nga blessed na siya, pinagpala siya ng Panginoon, matik, hindi na issue ang tithing sa kanya. Hindi na issue ang pagbibigay na ikapu sa kanya. Nakita niya si Melchizedek, bigay. Di ba? Sa plunder yun, sa ano, nung nanalo siya laban sa mga hari. So, kasi yung iba, yun nga, parang yung kanilang encouragement, magbigay kayo ng ikapo for you to be blessed. But in reality,
ang Melchizedekian tithing, you're blessed already by the Lord. No? Kumbaga because you are blessed already by the Lord, matik na. No? Wala. Yeah. Kaya minsan, Bishop, kailangan i-educate po natin yung Opo, congregation. yun talaga. Dapat ang laging sinasabi, hindi natin pag-usapan yung pera ninyo, ang pag-usapan natin yung pera ng Diyos. Anong gusto nyo maging avenue of blessing? Kasi meron daw tayong mga poverty mentality. Kaya nga, kailangan i-educate din natin yung congregation na sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang pag-uusapan natin, not your money, but the money of God. Kasi pagka-pera natin, talagang yainin natin. Oo, kasi ang mindset nila, kanila yun. Kanila yun. But in reality, steward lang. Di ba, madalas po yung sa congregation. Oo, patiwala ka lang ng Panginoon. Maraming sumusubo, 'di ba, sa mga sekular, yung mga ang tawag dito, yung mga inaano ng mga grupo-grupo na ginagawa nila na nagbibigay, yung downline, ano ang tawag doon? Lending. Money networking. Ah. O doon nga, nag-aano tayo pero sabi nila, test me. Bakit hindi si Lord ang subukan natin? Minsan yun yung nagiging ano sa atin. Kaya kailangan i-educate din po natin yung congregation. We're not talking your money, but we are talking God's money. Diba? Mas mainam tayo yung daluyan ng blessing. Malinaw sinasabi ng ng Proverbs, di ba? Honor the Lord with your possessions. So, mag-isip ka, paano mo ma-honor ang Diyos sa mga possessions na meron ka? Di ba? Paano maluluwalhati ang Diyos sa kayamanan na meron ka? No? Paano maluluwalhati ang Diyos sa buhay na meron ka? No? O talent na meron ka? Kasi bahagi ng mga possessions natin yan eh. Dapat ano man na meron ka, ma-honor ang Panginoon, maluwalhati, mag-glorify ang Diyos. Tapos sumunod naman dito, honor the Lord with the first fruits, di ba? Of your increase, of all your increase. Di ba? So, paano na-honor ba natin ang Panginoon? Yun ang masakit. Tapos ang bunga, package deal na kasunod. So, your barns will be filled with plenty. Hindi na po pwede magsinungaling ang salita ng Diyos. Diba? Yung kamalig mo, aapaw, mapupuno, diba? Plenty. And your vats will overflow with new wine. Diba? Overflow, plenty and overflow. Diba? Kaya nangyayari sa mga Kristiyano, kulang-kulang. Bishop, may tanong lang po ako. Oh, sige. Kung bang property, pwede mo rin tithes? Property? Opo. Kung isang Anong property? Nagbenta ka ng property? Oo. Oh. Kasi, Lupa. ito po kasi Bishop dun sa resort ng pamangkin ko, lahat ng church na isinama ko dun Bishop, kagaya natin Bishop, di ba, napunta tayo doon, libre tayo. Yung church na namin sa Almar, inanon rin namin ang anniversary doon, libre din. So, it means, eto na nung pamangkin ko na ang nag-celebrate ng birthday doon sa Pyro Resort. Sabi niya, Tita Emma, bakit kayo nag-swimming kayo ng church niyo rito? Wala kayong bayad. Ilang beses na. Bakit ako sinisinila ko ni Nil? Pinsan naman ako. Sabi ng pamangkin ko. Ang sagot naman ni Nil, Batangas, oo. yung kila Tita Emma, kasi sa church yan ginagamit, tithes ko na yan. Ganun ang ano niya. O, yun ang conviction niya. Maganda yun. Walang problema po. Kaya libre sila Tita Emma dyan. Kaya libre sila dyan kasi pinaka-tithes ko na yun eh. Pinaka-tithes ko na yung kay Tita Emma, sabi niya. Oo. At saka first fruit nga na daw po yun. Ganun na. Tapos sa church nila hindi siya magpa-first fruit, hindi siya mag-ano. Oo. Dito, Bishop, sa church ng pamangkin ko. Oo. Nag-ano rin dito siya. Nagche-church siya, nagsisimba siya. Opo. Nagbibigay naman siya ikapo doon. Yung nga pong pastor nila, hindi kanya ng kotse. Oo, ganda mo natin. Anong church yan? Baptist, Bisala. Giver talaga. Speaking of Baptist, Bishop,
Talagang hindi. Ang kanilang doctrines pagdating sa mga pastor, talagang very ano sila. Respect. Observer sa ano. ganun. Kahit yung kami nung niinalin kami sa Quezon City, kukunin na rin namin yung pinggan namin, nilalagay din sa kukuhanin pa sa amin. Tapos lahat yung sila nagmamano sa amin, pati matanda. Sabi ko, lola ka na lang pumamamano sa inyo. Guess, ano yun? Oo, gesture na nila yun. Oo. Kaya dapat yun yung maituro din po Oo, yung mga ganon, magandang mag-aya yung maano. Tsaka yung very sensitive sila when it comes to needs of the pastors. Mga Mindawa, nakita nila doon mga Mindawa. Kaya yung sasakyan, hindi Sa yung kanila. ganun nila ino-honor. Kasi laging tinuturo nila na talagang ito, binigay ng Diyos para sa inyo. Dapat yun din pumatutunan ng ano. So, okay yung mga ganun ano. Dapat ganun talaga ang ano eh. Highest respect. Respect sa man of God. Tawag yan, honoring the man of God. Talagang Perceiving the man of God. Kaya minsan Honoring the magkasya man na ng of tayo God. ang ngayon eh. Meron na siyang swimming pool sa gitna. Yung pinuntahan natin, Opo, tapos dati may wala mga pa. hotel Ano? na siya sa gilid. Alam mo, dahil nagtay sa atin. Binibless siya sa neighbor siya. Kasi ang ano po, ang mindset po natin po, binibless lang yung church. Hindi yung mga man of God. Kasi sa kanila, iba yung church, iba pa rin yung sa man of God. Oh, seed naman yun. Seed. Talagang nag-seed. Yung mga tanim. Ito, Bishop, Acts chapter 4 at saka Acts chapter 5. Binigay ng mga disipulo alagad yung Special open. Ano yan? Sacrificial giving yan. Kaya tayo natin yan, kung anong klaseng giving ang ginagawa nila. Yan. Sacrificial giving naman yan. Nagbenta ng ari-arian. Hindi tayo sa pinag-uusapan dyan. Ang spirit ng pag nagnakaw ka na ibinigay mo sa Panginoon, patay ka. Kaya anaan niya sa pira, patay ito. Nagkupit lang ito sa pinagbenta ng bayad lupa. Hindi naman po siguro pastor mabagsik. Hindi siya namatay doon sa pagkupit. Na-sling. Namatay siya sa pagsisinungaling. Kasi nga gusto nila maging tanyag din. Pinangalanda kanila, buo ang kanilang ibinigay. Kumupit. Sabi nila Pedro diyan, Sir Ananias, nung hindi niyo pa naibebenta, inyo yan. Nung naibenta niyo, inyo pa rin yan. Pero bakit ganun? No, sabi mo buo mo ibinigay. Kasi pangako nila buo. Kasi nasa kanila pa rin ang desisyon eh. Pwede magbago isip mo dahil inyo yan, sabihin mo lang ang totoo. Pag sinungaling po yun, Sabihin nyo, nag-usap po kami ng asawa ko, hati na lang po. Hindi, namin naniniwala ko, papayag sila Pedro eh. Basta, yun din ang iaano sa church. Di ba? Kasi ginayan nila Si Barnabas. na para maging Si Jose na naging Barnabas. Matulungin. Siguro, babasagan din tayo kapag... Pero binawi nila. Kahit sa loob ng church, pasikatan ng pagbibigay. Yun nga, may mga Hindi, pag gano'n. sinulat mo yung pangalan ang laki at saka yung perang sinulat mo pa yung sasabre. Ang laki ng pera mo rin. Pag maliit, pangalan lang. Kung tayo yung nagbigay. Hindi, wala nga pong pangalan. Kaya, kasi pagka malaki yan, tithing, ang dami pong question, ang daming silip. Una-una, Levite yan. Para sa Levite lang yan. No? Kaya, tapos marami pa nagpipreach. Meron ba magnanakaw na pupunta ng langit? Kasi pag hindi kayo nag-tithe, ninanakawan nyo ako ng Diyos. Nakita ko Ngayon, yung pastor na. Ikaw nalakawan mo di ba? Di ba? Grabe yun. Di ba? Talagang duduruin pa na. Magnanakaw ka. Mapunta ka na impyerno. Kasi, Lumayas kayo dito. Hindi kayo talaga. Pastor niya ano yun, di ba? wala din pastor Pastor Edwin. Hapon. So, yun ang Pag-usapan na namin yun dito. Pinakikisig mga kapon po. Mag-asawa. Hindi ka nagbibigay. Alam niyo po. Hirap na minimension pa pangalan. So, Ikaw sumito ka na. Hindi, pero nagpaparinig pa sa pulpito. Ito. Kita yung principle pinakita ko Yung Malakay diretso sa church.
Malakay diretso sa church. Malakay. O, kasi para masustain. Yung Melchizedek, diretso sa man of God. Ano sabi nyo? Kasi minsan nagkakaroon ng question kasi yung bishop yung sa Malakay Christian. Dalhin, saan daw na dalhin? Sa templo. Ano bang translation na nagamit yun na Upang, storehouse eh? oo. Kamali. Ang kamali. Yun nga. Ngayon, ba't kamalig daw? Bring all your tithes and offering. Maraming conflict yan. Oh, kaya nga maraming mga question. Pagdating sa pagbibigay, maraming tanong, maraming question. Kasi Pero ang gusto kung manino natin, para masustain yung pangangailangan ng iglesia, yun yung minamo. Siyempre meron tayong speculation na sa templo dadalhin po yun, kasi storehouse yun. Kasi gagamitin. mabigat ang bigayan sa iglesia. Yung first fruit, ginagawa nila sa unang taon. Pero Ay, pagdating ng yun nga, December, first fruit. pasasalamat. Oh, iba pa Bibigay talaga yun. sila ng Iba pa, maraming ano. Bakit sa kanila hindi na gano'n? Pero yung ibang mga nagpe-first Si Eli Soriano, ayaw niya ng tithes. Hindi siya naniniwala. Pero ang ano niya, yung katulad sinabi ni Joey, yung property. Ang hihilingin niya, ibigay mo sa kanya o ibenta mo. Property yun, di ba? Narinig ko nga yung isang ano niya eh. Acts chapter 4 siya eh. Chapter 5 eh. Yung bigayan ng Oo, bigayan bigayan sa ng mga- New Testament. Oo, ganung klaseng bigayan ang Sabi kailangan. nila, yung pagbibigay Kaya- doon about sa... Kaya siya, si kapatid na ganito May amount. 1 million ka. May amount. Ganun na, may amount na yun. Wala, hindi tayo sisipin. Narinig- Oh, ito, dahil na ito, alam ko, Niya, Bishop, na- mayaman ito, 2 million ito. Hindi, parang sa Wala na magagawa. Oo, ganun po yun nun. Nagtatalaga. Kaya minsan sabihin ko na. Hindi yung kung sa loob ng tao, no? Yung basta totokahan ka na, may presyohan ka na. Oo. Tsaka nagpapalundi ko siya. Kaya pag gano'n, ang ginagawa kasi naman nila, kung hindi mo mabibigay ng buo, pwede mong hulug-hulugan isang taon. Oo. Ganun. Basta may nakatoka ka na, toka na sa iyo. Pwede yung first fruit eh. Katulad sinabi ni Brother Sam, may paano makapagbigay ng first fruit mo kung may pangangailangan din. Yun nga. Settlement kasi Lalo sa na church. pagka January. dahil Pwede yan magbigay sila ng half. Kaya, baga in-implement mo na first fruit, yung isang buwang sweldo. Sa buong Siyempre mawawalan ka. Ayun, ang ginagawa nila, para mabigay mo, gagawin mong bigay, 2 bigay yun. Depende ka sa pag-uusap sa church yan. Kasi pagka na Bishop December, di ba maraming utang ng tao. Ngayon, pagbalik ng January, siyempre magbabayad. Kaya parang nahihirapan na yung first fruit. Yung pinakamahirap. Okay, so, yan, magandang ano yan. Eh, no? Sabi nga, this means even tithing when you are in debt. This may be the reason that you are in debt. Medyo, ano to, no? Talagang implemented ang tithing dito, no? Kahit daw naghihirap ka. Kaso Baka nga yan daw ang dahilan, baka dahilan eh. pinapawalang bisa nila yung bishop kasi nga. So, lumang tipan yun eh, Old Testament yan eh. Oo, Doon yes. sinasabi nila. Eh, pagdating sa New Testament, magbigay kayo ayon sa... Ipinasya ng puso. Oo. 2 Corinthians 9:6 to Oo, 7. akala nila yung pagkakasabi, minsan pinag-aralan ko rin yung bishop eh. Minsan kasi pagkat sinabi na magbigay kayo ayon sa inyong puso. Ang akala nila yung freely giving yun, hindi po. Pagdating sa pagbibigay, alam natin ang pagbibigay pagsamba sa Diyos. Nakikita natin paano ginagawa. Akala nila according to your heart, yung heart talaga nila, ang hindi nila alam, yung word of God, naka-store yun sa heart. Kaya magbigay ka kung ano yung mga naituro na nasa puso mo. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung desisyon mo na gusto ko 20. Eh hindi na pagsamba sa Diyos yan. Ito po, Pastor, meron po kasi akong nalaman sa dati-dati naman sa viewing. Sabi ng Pastor, huwag ka bigay ng bigay, baka wala ka ng kakainin sa ano mo. Natawagan po yung bigay ng bigay. Kasi nagdadala ng mga grocery, lagi-lagi po yun. Hinito niya naman pag dito sa akin, bigay ka ng bigay dyan, naghihinto siya. Pinabalik niya yung blessings. Kaya yung word na ngayon, yun ang ginagamit nila. Hindi, bakit tayo magta-tithes according... Kasi, Pastor, nahihirapan kami mag-tithes eh. Eh bakit, sabi naman ng Bible, according to your heart. Nakalimutan nila yung word of God na pupunta yan sa heart natin eh. Dapat, pag magbibigay ka, timbangin mo kung ano yung mga salita ng Diyos na ilagay dyan sa puso mo. Hindi ibig sabihin, pag binigyan tayo ng free will ng Diyos, sinasamantala natin. Na minsan, mali na pala yung... Ito yung context ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7.
Gasgas din ito sa maraming Kristiyano. Nasabi rito, now, this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Pagbibigay na hindi napipilitan lang, bukal sa kalooban. Ginagamit ito, exhortation sa tithing. Tulong sa Common. kapatid ko. Pero alam niyo ang context dito, ang context hindi sa tithing ito. Out of context ka dito. Ang context nito, Tulong sa yung pagtulong sa pangangailangan ng kabilang iglesia, Naglilikom ka mga nahihirapan. Hindi po tithing ito. Kaya sabi, magbigay kayo bukal sa kalooban. Hindi napipilitan lang. Ginamit sa tithing. Kumita ni 100,000. Hindi pwede. Sabi po ng 2 Corinthians 9:6 bukal sa loob. Pastor, bukal sa kalooban ko, magbigay ako ng 200. Bukal sa kalooban. Kasi Baka napilitan ka pa niya. Tignan ka na lang kaya. Wala na sa 200,000 kinita mo. Grabe, no? Tapos 200. hindi ako yung bukal sa kalooban ko, hindi ako, di ba? Not under Ito compulsion. sinasabi eh. No? Yun ang ginamit ito, nagamit sa tithing. Mali. Ito giving yan, pagbibigay yan, pagtulong sa iglesia, pagtulong sa nangangailangan. Pero pag sa tithing, merong number talaga. 10% talaga. Dito yung paghahanda po nila na tinutularan nila yung mga Macedonian church. Hindi pa dapat sa pera. Oo nga, lalagpas pa nga eh. Minimum. Minimum of 10%. O sabi naman ng iba, paano pagka 11% nagkasala ka na naman. Nagpas na eh. Pero ang Colgate, di ba? 90%. Kaya nga eh. Diba, pag si Colgate, diba, halos hindi lang 10% binibigay. Oo, sabi nga, nung una 10%, lalong guminhawa, lalong sumagana ang ano niya. Nag-20, nag-30. Bandang huli, hindi na kailangan ng pera. 90% na, bibigay ko. Akin na lang ang 10%. Binaligtad ka eh. Bumaliktad. Sobra-sobra na sila. Oo, dahil hindi na kailangan ng pera. Actually, yun nga ang yun ang principle ng tithing. Ang tithing, you are blessed by You God. are blessed already. No? First of all, pinagpala ka na ng Panginoon Hindi dahil ka pinagpala ka ng nagtatides. Panginoon. Ito, Pisa, hindi ka nagtatides para pagpalain ka. Yes. Nagtides ka kasi pasasalamat mo yun. Dahil pinagpala ka na Kaso ng nga lang, Panginoon. Bishop, pag nagbigay ng tithes, nagbigay na daw sila. Oo, wala Hindi, na offering. nagsauli ka pa lang. so Ang pagbibigay yung offering. Kaya minsan nagtataka tayo, Pastor, nagtatides naman po ako, bakit hindi po ako? Paano ang tithes mo? 1,000, tapos ang love offering mo, 20. Yung doon ka pa lang nagsimula magbigay eh. Kasi yung tithes, pagbabalik sa Diyos, bahagi talaga ng Diyos yan. Hindi yan sa Part ng Lord. Oo. Anong ibibigay mo? Halimbawa, gamit ko. Ibibigay mo sa akin. Hindi mo pwede ang tawag ng sinauli mo sa akin. Kung nagbigay ka, yung hindi sa akin. Kaya, tinitingnan nila na mas focus sila sa tithes kaysa sa offering. Pero ang hindi nila alam, ang tithes and offering parang gulong ng kalesa. Pag walang isa, gugulong pero mahirap. Isa lang. Kailangan dalawa. Oo. Karamihan po sa nagbibigay ng 20, yung mga baguhan na. Kaya ngayon po, saan na po aabot ang 20 natin siya? Di pa nila Corneto na. nauuna. So, ayun nga. Step by step. Habang nakasa na sila sa salita ng Diyos. Kaya nga po dapat ang pastor marunong magpaliwanag pagdating sa ganyan. Oo. Kasi pag hindi ka Katulad nun, pag binato sa atin yung ganung verse na pinaliwanag ni Bishop, matatahimik ka kung hindi mo alam yung context Oo, talaga yung niya, context konteksto. Kaya dapat alam natin. Giving At pala ito naman. pa naman, ang pera pa naman, ang pinaka very sensitive part. Mas talo pa yung salvation, no? Diyan bumabagsak yung maraming Kristiyano. Oo, maraming natitisod dyan. Ito yung background ng 9:6 to 7 from verse 1 to na for it is superfluous for me to write to you about this ministry to the saints, for I know your readiness. I know your readiness, of which I boast. Pinagmamalaki niya no?
about you to the Macedonians, namely that Achaia has been prepared since last year, and your zeal has stirred up most of them. But I have sent the brethren in order that our boasting about you, pinagmamalaki niya no? Sabi nga may not be made empty in this case, so that, as I was saying, you may be prepared. Otherwise, if any Macedonians come with me and find you unprepared, we not to speak of you will be put to shame by this confidence. So I thought it necessary to urge, yan sabi no, brethren, that they would go on ahead of you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, so that the same would be ready as a bountiful gift and not affected by covetousness. Sumunod ang verse 6. Now, this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Hanggang verse 7. That is the context. Kaya, kung mag-i-interpret ng talata, ilagay sa context at malalaman mo ang pinag-uusapan. Tama. Kasi yung Bishop, yung Macedonian church na naghihirap. Oo. Nagbigay sila. Oo. Ngayon, naisabi ni Paul sa mga taga Macedonia, maging yung mga taga Corinto, magbibigay din. Kaya pinagdidiin na ni Pablo. Kailangan ihanda nyo na. Kasi Handa nyo, baka mamaya mapahiya kami, pinagmamalaki pa naman namin kayo. Di ba? Kaya nga pinagdidiin na ni Paul. Proud na proud kami sa inyo, di ba? Kasi ang Macedonian church naghihirap pero nagbigay sila. Sabi, hindi ko pwede kasi bukas sa puso namin. Hindi, Kasi ang actually, hindi pa usapi ko nga rito, ayaw puso. pa nga tanggapin yan eh. Tapos talagang pinagpipilitan nila ng... Pinagbigay. Ang pagbibigay, pinapakita rin dyan, ang pagbibigay, hindi dahil meron ka, magbibigay ka. Sila naghihirap pero nagbigay. Sa Pilipinas. Ako sa Pindon yung puso eh. Oo. Hindi, gusto namin magbigay. Sayang, wala yung mga katibatihan natin dito. Natutuloy ako. Parang malungkot nga ako eh. Natutuloy ako, wala yung mga... Ano eh. Hindi nabubulawin yung utak eh. Yung brainstorming no? Brainstorming Yung gusto ko mga... Wala yung natuloy. Yung mga gusto ko makakausap sa Kasi may mga simbahan na hindi na naniniwala sa Opo, tithing. totoo po. Diba? Argumento po yan, Bishop. Oh, yung iba naman talagang implemented tithing taken from Malachi chapter 3 verse 1 to 10. So kaya naman question na marami ring Ganito po yung sa question. Luke 6:38. Ibabalik, siksik. Yung Magbigay out kayo. of ibang context yun. Hindi yung gamit din yun. Sa giving naman yun. Di ba? Magbigay kayo siksik, di ba? Tapos babalik sa inyo siksik liglig at umaapaw. Hindi naman yun. Ang issue ron, it is not about money. Sin yan, ang kasalanan po. Oo. Tingnan nyo yung context. Lagi may context eh. Kaya lang, maraming na-out of context. Hindi pera pinag-uusapan po doon. In particular, balik kung titingnan nyo yung talata. So, kaya kailangan Mahirap yun, Bishop. maingat. Laging ginagamit, ibabalik, siksik. Oo, Dapat at kasi, Bishop, ang pastor, maging familiar talaga sa mga text na yan. Oo, mga talata. Kasi may mga aggressive na mga tao magsagot eh. Pag hindi mo kabisado yung konteksto, mapapaubala ka na kung gagawin mo. Hanggang magaganong ka na, talo na agad. Kaya pag ikaw nag-aral, Yun. lalo ka nagiging maingat. Yes. Dati barabay ka na lang, bahala na. Tama po yun. Yun na lang. Pero pag aral kayo, lalo sa dito kayo di ba? Talagang pag pinakinggan kayo, talagang Himay na himay talaga. hihimay-himayin eh. Di ba? Kasi pag kami mga nakasabay kayo na tapos kayo pinag-prayo doon sa pagkain. Minsan kasi, namamano na lang. Mali sinabi mo. Oo. Mga ikaw po rin. Laging ganun no? Out of context maraming mga Kristiyanong ganun Yun nga, tama yung sinabi mo. Sige, sister, pray mo yung food. Pinag-pray pa, digmaan sa Iran, digmaan sa... Umahabol. Pag dilat niya, wala na sa pagkain. Bakit? Kumain na kami, nagigiran eh. Ang dami pa sa kalye, ha? Pinag-pray pa si Marcos, pinag-pray pa. Ako, hindi pa kumakain doon. Pinag-pray yung lindol, pinag-pray yung...
Di ba? Minsan, ito minsan, ito, sige, pasok na natin ito. Natoka ka, opening prayer. Oo. Sa programa ng gawain ng simbahan, worship service. Ang ipagpe-pray mo, yun lang, yung gawain lang. Oh, ang dami pang pinagdaanan. Yes, kung tapos na nag-pray ka, opening prayer ka, kung tutuluha ka pa tapos sigaw ka pa, ano prayer na ginagawa. Yung pala ay pinag-pray mo, out of context ka na naman, no? Pray mo yung gawain niya, preaching, yung daloy ng programa, yung galaw ni Holy Spirit, di ba? Yung mga tatayo, di ba? Pinag-pray si Mark. Lalo na po sa close prayer. I-close mo na lang. Ang dami. Nakarating ka ng Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? Yung prayer, no? Natakan sa flood ko. Oh. Close prayer, di ba? Kaya marami mga ganyan, pag nakahawak ng microphone. Dami ng pinagdaanan. Pati bansa, iba't ibang bansa, pinag-pray. I-closing prayer lang naman. Oo, ganyan talaga. Pwede sa midweek. Bishop, pwede sa midweek natin. Pangkalahatan. Ayan, Dali yan sa prayer meeting. in particular. Personal prayer. Maliban na kuya, tama kung midweek service, prayer meeting. O yan, prayer intercessor kayo. Pag-pray nyo na lahat yun. Tinatawagan ko na si sister para sa opening prayer. Sister, opening ha. Sister, offering lang. Offering prayer ha. Offering. Opening lang po ha. Pagpipray Mamaya na mo. lang po tayo sa prayer, Mario. Totoo po yun. Kaya sabihan ko rin yung mga... Siyempre, pagpipray, may mga magkakaloob. Magkakaloob nila. Ganun lang yun. Ako siguro ito lang yung gusto na. Nakalim na lang. Mas mahaba pa doon sa nag-preach eh. Okay, letter C. Kaya nga lagi nasa konteksto tayo. Avoid financial schemes that violate fixed laws. Fixed laws governing finances. F-I-X-E-D. Lows. Fixed laws. L-A-W-S. Proverbs 27:12. Pakibasa nga po. Simple pass. Yun lang. Ang taong mabait, sabi roon, ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli. Kukubli na kayo. No? Tapos yung kasunod, ano roon? Ngunit pinagdaanan ng musmus at naghihirap. The simple pass on and are punished. Ano ibig sabihin yan? A prudent man foresees evil and hides himself. The simple pass on and are punished. So ano yon? What does fixed laws means? Avoid financial schemes that violate fixed laws governing finances. Dagdag natin 28:20 ng Proverbs. 28. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siya'y nagmamadali sa pagyaman, ay walang pagsalang parurusahan. Di ba? Ang kahaman. Masyadong mahaba yung Tagalog niya. Sa amin dito, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya. Sa pandaraya. Yun na yung klaro, Mas maliit. Yumaman sa pandaraya. Kaya tiyak yun, yung flood control na yan, May parusa naghahantay dyan, Lalong-lalo Biro mo, pipirma ka lang, meron ka ng isang bayong na pera, di Happy? happy na, Enjoy now. Enjoy yourself. Pray later. So marami mga ganyan. Later. Yung madali ang pera, pang hold up tayo, madali ang pera. Magbenta ka ng shabu, madali ang pera. Yayaman ka kagad.
Pero bukas pa kalawa, puro cancer naman. Siguro. Puro Di ba? sakit. Oh, puro sakit. Bukol. Oh, yung mga ano. Yung nagpapa 5-6 na alam. Oh, yun, 5-6. Intindi naman yun. May mga nagpa 5-6 na isang gabi lang. Bukas 5-6 na yung pera. Mga ganun. Nawala bigla. Hindi po ano yan. Kailangan natin maging patas sa ating kapwa. Kaya nga po naghihirap. Hindi kaya nga nangyari kasi naghihirap. Mas lalo maghihirap kasi papatungo lang patutubuhan Oo. mo. Di ba? Yan. Ang naging lupon, ang hirap talaga. Pag lupon ka, makita mo, nakakaawa yung mga ano. Eh, paano yung pag ang Kristiyano nagpautang? Magkano ba patubo? Oh. Paano po yun pag nagpatubo pero konti? Ay, huwag kang magpapatubo ng 5-6. Kung magkano hirap. Hindi nga, sabi, bahala. Pero mo ko, tutubuan ko na lang. Okay, Pangalan siya. Oo, nasa kanya pero wag mo siyang Magkano pipirsuan ang hirap siguro. niya? Hindi nakalagay naman sa Bible kung magkano. Sa Old Testament, pinakita 10%. 10% lang. 10%. Yan lang po. Kasi tinulungan mo siya. Wag 20% kasi mahirap ang 20%. 10% po. Kunyari, nung nagutang siya ng 1,000, 1 balik. So, yung Proverbs 27:12, a prudent man foresees evil and hides himself. Kasi pagtulong. Yun daw marunong na matalinong tao. Nakikita niya mali 'yon. Diba? Parang gano'n, di ba? Pero hindi niya gagawin ng mali. Pag mali, hindi mo gagawin. Pero yung mga mangmang, mga simple na tao, no? Walang muwang, alam niyang danger na, tutuloy pa rin siya. Papahamak tuloy. Kaya mangyayari, untog ka, di ba? O, napahamak ka. Di ba? Kaya kumisan, merong humingi sa akin ng payo. Nasadlak sa problema. Bakit ka nasadlak sa problema? Nandoon kasi sa lugar na yan Di ba? O like for example, gabing-gabi na, hating gabi. Nandiyan ka. Sa halip na natutulog ka. Sa halip na sa pamamahay mo. Di ba? Kung ikaw, wise ka, iiwas ka dyan. Naalis ka dyan. Nasa maayos na lugar ka, di ba? Oh. Kaya sabi mo ng batas, innocent of the law is not excused. Oo. Totoo Sabihin yun. natin, hindi ka naman alam. Na-invite ka na mga mga kaklase mo pala, inuman doon. Nag-stay ka pa, nagtagal ka pa. Hindi mo alam, may mga kasama ka pala, nagsasabu, nag-raid. Yeah. Hindi yan, nahuli Hindi ka. na Oo. pwede sabihin na, Di ba? hindi ko alam. Ano ginagawa mo nga dyan? Bakit nandiyan ka? Di ba? Inosente ka. Ang dami na ko siya, dami-dami na kayo, lahat kayo kulong. Pag prudent ka, alam mo na, pag mali. Kapag alam nyo, hotspot yung lugar. Oo, dapat hindi di ba? Kasi pag alam mo ng mali. Yan ang pinapakita. Kasi yung takot mo na lang sa Panginoon ay nananay. Alam mo ng mali, huwag mo nang gawin. Totoo Kasi yun. meron pang takot. Yun lang. Marami napapahamak sa ganun. Ilan na yung napahamak. And letter D, make it a goal to live debt-free. Yan. Yan daw maging goal natin. Mabuhay tayo na walang utang. Nanaya sa Di ba? Amen. Sarap mabuhay na walang utang. Diba? Nakakatulog ka naman kaya. Magala ko yun. Ako nga, binigyan na kami ng BDO ng, ng card Credit card. ATM, yung credit card. Diba? O, 100,000 yata yung Hindi ko inopen. Hindi ko inopen. Ayoko. O, diba? Putulin mo na Pagka inopen mo yun, diba? para di magamit. Free lang. Free lang. Ha? Free. Ano kasi, Free lang. yung credit card kasi, hindi naman sa masama. Nasa iyo. Nasasama yan kasi kung wala kang self-discipline. Yun, Pero oo. it is a help. Katulad yan, kung pupunta kayo sa ibang bansa, minsan credit card ang ipapang-ano. Ganun po. Depende Oo. sa paggamit. Oo. Kaya dapat may... Hindi ka ano sa money. Dapat Kaya nga, papasok na naman tayo sa needs at saka non-essential. Kahit ako may credit card din ako. Hindi naman ako na... Self-discipline tsaka ibabase mo sa Tsaka yung pag- wants pera at saka mo, needs kung yun. kaya mo. Pagka halimbawa may mga, wag ko kayong mag-blow out, kunin niyo yung pera nila, tapos kung wala kang pera, ibayad mo yung credit card mo. Kasi minsan, ikaw yung parang nagyayabang bayaran mo na. Hindi, kolekta yung may babayad nila. Kasi yun po yung wise na
Tsaka yung ano, yung mentalidad ngayon ng mga ano, yung mga naghahanda, halimbawa magkakasal. Gagastos ka ng 500,000 pataas. Utang pa. Utang naman. Dapat binigay na lang doon sa mag-asawa. Di ba? Maging, Eh, pwede mo practical namang wise. iraos na ng simpleng kasal yan. Hindi, Tapos actually, pero ang, bigyan na lang doon sa- ang kasal, ako lagi ko sinasabi, hindi ito pabonggahan. Kahit na ikinasal ka pa sa katedral. No? Kaya ba? Ang hindi naman magmamaterial. Oh, di ba? Pagtapos ng kasal, bukas makalawa, away din. Tapos, hiwalay. Yun din yung reason ng hiwalay tayo na yun. Oo, iba naging reason, iba naging dahilan. Paano natin babayaran ngayon yan? Kasi ayaw ko sabihin sa iyo, Wala namang kasal na perfect. Pati nga yung iyak ng groom iiyak-iyak, liwalay din naman. Walang kasal na perfect kasi lahat mapabongga pag alis ng mga tao may comment sa iyo yan. Oo. Kila Marian Rivera nga, yung picture nila, ilang milyon. Bongga yun, di ba? Bakit may comment pa rin mga tao? Hindi mo Wala wala- pa na satisfied Naman yun. sila Halimbawa, bonggang-bongga, ganda-ganda ng area, ang ganda-ganda ng place, talagang ang daming bulaklak, ang daming mga ilaw, no? Talagang bagagong masyado. Eh pagdating sa pagkain, kakarampot. Napunta lahat sa design. Ayun na, hindi na, ibigay sa mga coordinator. Pero mo, Ito po, marami pa po. sandamakmak na coordinator. Important po yan. Important. Iba yung cheese natin. Hindi po kasi ako makain. Eh, sabi, no? Romans 13:8. Bata nga po, 13:8. A. 38. Man nyo, may panahon. Ha? 13A. Romans 13:8. Ay, 13. Huwag kayong magkaroon ng utang Oh. kanino man. Kanino man. Maliban sa saguting Mahala. magmahalan sa isa't isa. Oh, yun ang dapat din. Huwag kayong... Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Yun, yun ang sagutin, magmahal. Pero yung utang, huwag daw mangutang. Kaya utang na loob kaya ito ni Shop. Hindi ba ito utang na loob? Utang na loob. Kaya, Mahirap bayaran. ano po ba, yung... Ang pastor po ba pwede mangutang sa miyembro? Ay, hindi ko It's up to you, Bishop. Ayun. No? It's up to you. Depende, Bishop. Kasi pag Ano ang magiging pastor- tingin sa'yo ng pag mga ang miyembro mga mo? miyembro pastor, mangungutang sa'yo, pwede. Pero Yan, pag hindi, ikaw, babaliktad ko nga yung pag ikaw tanong eh. mangungutang, pautang ko, pastor, parang wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Kaya, iba vice versa ko nga eh. Oh. Kami pwede kami mga... Pwede, sumunod na tanong, ang pastor po ba pwedeng utangan? Kailangan din magbayad. Pwede rin. Oh, pwede Ako rin. kasi, Bishop, may nangungutang sa akin. Pero pag ang panalangin ko, wag niya nang mabayaran. Kasi pag ito nabayaran niya, Uutang uulit-ulit ulit. sa'yo. Oo Pero nga. pag hindi niya nabayaran, hindi na mangungutang sa'yo yan. Kaya ang prayer ko, pag may nangutang, wag nang bayaran Kaya sa'yo. yan din ako, pag may nangutang ulit dito, mga kasama. Oh, sumunod na tanong, Ano, halimbawa, sinabi ko lang sa inyo, ha? Ito. baka mamaya may pumunta nun sa amin, basta pautang ko. hindi na ako magbabayad. Hindi ko babae. yung pala prinsipyo mo ha. Nakalimutan ko yung Pero sabi. kung pastor naman mangungutang, hindi... Oo nga, parang hindi no. ano eh. Parang masyado Tayo nagtuturo na magtiwala ka sa Diyos. O, basta ba't nangungutang ka? Pero minsan may ibang member din ang binabayaran. Pastor, huwag ka nang bayaran. Yan nga po. May mga ganon. Di na po. Okay lang Ibig sabihin, naman po yun. yun na yung prinsipyo, sinabi na nga ni pastor eh. Pag sinabi ng miyembro mo sa iyo, pastor, wag mo nang bayaran, hindi ka na makakaulit talaga ron. Nakakaya na umulit pa yun, di ba? Kapag nangutang ulit, hindi naman magbayad. O, halimbawa, ang inuutang sa iyo, pastor, pautang ng 10,000. 10,000 automatic papautang mo. Di ba kailangan gamitan mo rin ng wisdom? Ako minsan, Bishop, pag ganyan, may pumupunta sa akin, Pastor, kulang yung pera ko yun. At magkano ba kailangan mo? 2,500 pa eh. Hindi ko binibigay yung 2,500. Oo. Ito, may 1,000 ako dito. Bigay mo. Ayun, wisdom yun. Pasensya ka na dyan, Diba? hanapin mo na lang 1,500 sa iba. Oo. Kasi Hindi, pag totoo binigay mo yun. ng buo Tama yun. lagi Para ikaw sa akin ang ganun ng diretso. ano eh. Oo. Parang daga, Hindi. lagi namin ako kang pagkain, babalik-balikan ka.
Pero pinapanalangin ko na wala talagang mangutang. Kasi ang mga miyembro pag hindi nakabayad, hindi na nag-church. Ay, oo. Ang dami na Marami ganyan. akong na-experience basta. Totoo yung, kahit kami dito, ang dami na experience Kaya na sabi ko sa ganyan. huwag ka nang pautang. Naging Hindi mo cause, umaattend sa oo. church. Bakit yung iba din nagpabayad at kinikita ko nag-church pa rin? Ayun, maganda yun. Maganda yung ano, di ba? Pero yung iba, ano, oh, bakit hindi ka nagsisimba? Nahiya ko. Nahihiya na. Nahiya po ako, pastor eh. Kasi mayroon pa akong Utang tayo. atraso sa iyo eh. Kaya, Ang matindi na, nag-preach ka, pastor. Ay, bishop. Medyo related. papatama ka na naman eh. Wala ka na paglagyan eh, no? Natisod. Bayaran ng Gigigis ka ba yan? Yung Wala ka talaga tama. Save ko na Yan, cheese. yung pangako nyo, dapat oo, hindi. Maganda siguro tayo, may extra pa. Bigay mo na lang kasi pa. Oo, ayun nga. Kaya nga pag nagpautang ka, halimbawa, 5,000 na inuutang. Huwag ibigay lahat. Kasi 2,000 pautangin mo. Oh, tapos sabi ni Pastor FB, di, sa isip mo, magbayad o hindi, maluwag na sa loob mo, kaya. Kasi kung malaki kung 5,000 na ibibigay mo yung buo, hindi ka nagbayad. Yun pala, ang plano, hindi na magbayad. Sa akin po, Pastor, yung Ah. kinukuha ko kay sister. One time nagpapagawa ako ng bahay, nagpapaalis ako. Yung pastor namin, nakita niya. Sabi ko, Pastor, stop ko na kasi wala na, hindi ko na kaya, wala nang budget. Oo. Siguro, tega muna yan. Sabi niya, ay, kunti na lang. Sabi niya yung pastor namin. Pahiramin ka ng pera. Sabi, bigyan kita 100,000. Wow! Kasi napaka-kuripot po ng pastor namin na yun. Oo, talaga, yung okay. pera, lahat ng ano niya, hindi ang bibili na kahit ano, needs lang talaga niya. Tapos sabi ko, talaga pastor, pera ninyo, papayaran ko na kayo buwan-buwan ng 10K, hindi mo pwedeng bayaran ng malaki yan, sabi ko sa kanya. O sige, sabi niya yun. Kinabukasan, binigay niya na agad sa akin yung 100,000. Kasi nakita nga niya yung bahay ko, parang hindi pa maayos. Tapos, nung mga ilang buwan, nalaman niya may sakit siya sa puso. Kailangan niyang operahan. Yun nga yung bypass operation. Kailangan niya ng 700,000. Sabi niya sa pasensya ko na dyan, yung kukunin ko sa yung pera. Yung natira pa yung babae ko sa kanya. Tapos nag-pray siya, lumapit yung isang kapatiran namin sa isang congressman para sa kanya. Sinagot yung 700,000 na operasyon sa kanya. Wow! Hindi niya na naano yung ipon niya. Kasi nga kailangan niya ng ano, iniipon niya yung ano niya. Sabi niya, nag-ipon pala ako para lang sa operasyon ko. Sabi niya gano'n. Tapos nung nung pinag-pray na yung pangailangan niya para sa operasyon niya, may nagbigay sa kanya ng, di ba yung mga congressman may mga budgets para sa pag-ibig. Sa mga pag-bed. Sinagot yung 750,000. Sasagutin naman talaga yun. Depende. Pag lumapit Hindi niya na sa siya sentro. hindi na siya kaso namatay. Oo, sasagutin. Ay, hindi niya nasigil sa inyo. Pinapasigil nga po pala Kailangan sa akin. nabayaran ko. Kailangan ko po yung pera. Naibalik. Alam ko siya. Pinapasigil po kasi. Parang hindi. Bago siya naman naibalik ko po sa Ano ba tayo Ay, pala? Pastor Bilas. Hindi po pastor po namin. May bilas So, sa Christmas. Yung isang pastor, ang ano niya, sama namin niya sa Pantas, sabi niya, makinig po kayo, dito sa church, sabi niya, hindi ako Sa pastor. dito sa church, ipinagbabawal po natin dito ang mangutang at magpautang. Kasi po, kaya ko ipinagbabawal ang mangutang at magpautang, baka kasi dumating ang panahon na nag-utangan kayo, hindi ko alam, magiging dahilan ng pagkatisod nung nagpautang o kaya nung nangutang. Kaya ini-implement niya na bawal. Hindi tinotolerate, hindi inaano. Kasi yun nga, baka matisod nga, di ba? O nangutang, hindi nakabayad. Di naging ano pa, ayoko na dyan kasi. Kaya kahit ako, parang ganun din ang gusto kong mangyari. No? Sa church, sa atin. Kahit sa agape. Sabi niya, Bishop, nagutangan sila. Ngayon, kinausap ako nung nagpautang. Pastor, di ba malapit kayo sa bahay? Sabi ko, nagutangan sila na hindi ko alam. Oo, Kaya yan. sa akin pinasisingil. Sabi ko, pagkakapi ko kayong dalawa, bihira kayo. Hindi ko lang sisingil ko nung nag-uutangan kayo. Naging dahil kayo. Hindi ako ang pinasisingil. Sabi ko, hindi, pag-usapin ko kayong dalawa, hindi ko pwedeng kausapin ko siya. Kaya sa church bishop sa amin, ginawa ko, minimitig ko yung mga leader kasi may mga may kaya. Pag nagpautang ka, kailangan paalam mo sa akin.
Sabi ko nun sa kung may mangungutang dito, kailangan niyo magpaalam sa akin. Titingnan ko kung magpahiramin kayo. Eh, siyempre, mahiya magpaalam sa iyo. Oo. Eh, di nahihinto na naman sila. Kaya... Kailangan yung diskarte lang talaga ng pastor. Oo. Yung naging dahilan, kaya... Hindi rin pwede Hindi mag-garanto dumaan. ng pastor. Ay, hindi po. Garanto mo yan. Ikaw mapuputukan pag tumakbo. Kaya nga po natin kaya nga natin pinag-aaralan ang etong money Ito maganda matter ito, oo. para makaiwas tayo doon sa kahirapan. Ayan ang purpose na ito pinag-aaralan natin eh. So, makaiwas tayo na... Kasi ang nangungutang, mali na biblical eh, alipin ang nagpapautang. Yes, totoo po yun. Ayan. Lang minsan nakakasira po yun, Bishop. Lalo na yung sa lending. Meron pong kumausap sa akin, dito ba umati si ano? Ba't ano akong problema? Kasi, Ayun nga. di ba parang, kaya pala umalis sa ibang church dahil may utang. Oy, may mga ganun. Para May sa mga- darat of the Oo. void. May mga kaso pala. Paalam mo na kagad sa amin kapag Okay lang po mag-guarantor, huwag lang kayo mag-co-maker. co-maker. Iba ang co-maker. Mahirap mag- Di ba pareho lang yun? Hindi yun, iba po yun. Hindi, iba po yun. Guarantor, Ano po co-maker. ba? Ano po ba pinag Ano kay ba? Ikaw sisingilin pag nag- Kasi co-maker, pagka hindi nakabayad yung ano. Ikaw sisingilin. Oo. Ay, Ang guarantor. guarantor, hanggang hindi naubos yung kayamanan ng sinisingil. Nandiyan pa yung bahay niya, singilin mo muna siya. Siya ang ano. Oo. Kasi sa co-maker, ano ka Guarantor nga eh, no? Guarantor. Ayun Ano? ba pinakaiba? Yun yung pagkakaiba. Pag Pero pareho co-maker po ka, ikaw yung magbabayad. ikaw ang magbabayad. Pagka lumaya siya, at saka yung nandun pa yung bahay niya, ikaw ang sisingilin. Ngayon ikaw kasama sa demanda. Unlike sa guarantor, hindi, singilin mo, nakikita mo pa siya. Oh. Oo. Pag wala na, ikaw na sisingil. Ikaw pa rin. Hindi, pagka may property pa siya, yun ang Hindi nga, kung wala Pag na. Eh, Ubus na ay, po, kung patay ikaw na. maging po. Pero hindi pa rin. Ay, kung namatay. Iba pa siya ng Eh, co-maker. pag patay ka na, wala nang sisingilin. Guarantor na kami eh. Hindi, pag umalis ka, wala namang liability dun eh. Kasi as a guarantor lang. Kaya kailangan sa pirmahan, malinaw sa iyo yun. Oo. Diba? Kaya kung guarantor lang, Oo, okay. na hindi... Basta ikaw eh, nagwi-witness ka lang. Witness na, witness nag-utangan ka lang. silang dalawa, wala akong pakialam niyo. Oo. Basta, Walang ano, wala palang pirma. Kaya po kami. walang pirma. Minsan may pirma rin, di ba? Kaya nga sa co-maker, mag-asawa lang po ang pwede. Oo. Sa co-maker, Kumuha kayo sa oo. Pero pagka ikaw co-maker. sinabihan ng kasama mo, uy, co-maker Co-maker. daw, huwag kayong pabayad. Kasi may tendency umalis siya. Ngayon kayo po ang ididimanda. Okay, letter E. Use a wise accounting system. Wise accounting system. Tama, lapit na. Tapusin natin to ha. Kailangan maging matalino, no? Accounting. So, we are stewards and as such, we will have to give an account. A good accounting system will accomplish the following. So, ito po, no? Kasi nga, dahil nga katiwala tayo, magsusulit tayo. Tama ba? So, we will give an account. Kaya kung ikaw daw ay matalinong accounting, sabi nga pag accounting ka, nagkukwenta ka na kagad no? Number 1, it will help us to see what we have. As an accounting or accountant, it will help us to see what we have. Tinutulungan ka nito na makita kung anong meron ka. Tama? What we have, yung blanco. Number 2, it will help us to live within our means. Tinutulungan ka nito mabuhay, no? Kung anong meron ka. 'Di ba? Number 3, it will help qualify us to handle true riches. Natutulungan ka pala nito para ikaw ay ma-qualify na humawak ng totoong kayamanan. Diba sabi nga na 16:11 ng Luke, kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, paano ka pagkakatiwalaan ng sarili mong kayamanan? Kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan sa kayamanan galing sa Panginoon, paano ka, yung material na kayamanan pa lang, literal. Paano bibigay sa iyo yung tunay na kayamanan? How about the true riches? Diba? True riches Riches from heaven. O kaya, ministry. Diba?
Bawa, maliit na ministry, meron ka, hindi ka na mapagkatiwalaan. Paano ka bibigyan ng malaking ministry? Amen. Sa Delivisya, sabi ng Panginoon, mag-ipok kayo ng kayamanan sa sa lupa. May nangyayari ka. Magnanakaw. Ano sabi ron? Paano kayo natin? Sabi ron, huwag mag-impok. Opo. Huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa. Yun ang sabi, di ba? Tagalog. Yan, Tagalog, Kayo ng mabuting kayamanan balita. sa langit. Huwag sa lupa kasi. Ang impukin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Oo, kasi nga, yun nga, dito may naninirang tanga at may kalawang. Nananakaw siya. May magnanakaw. So, ibig ba sabihin, bawal ka na mag-saving sa bangko. Yun, papasok. Ibig sabihin, bawal ka na mag-alkansya. Paano natin interpret yun? Ayun nga, kaya nga tinatanong nga kita, binabalik ko sa iyo eh. Tanong mo, yung tanong mo, babalik ko na sa iyo. Tinatanong ata. Sige. Nakikita mo. Hindi, siguro sa paglilingkod, pagdating sa paglilingkod, nag-i-impok ka na sa langit. Ayun. O, di ba? Pero pwede naman mag-impok ng pera din. Hindi, sabi pastor, ganito eh. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Yun ang sabi. Basahin mo, nasa mabuting balita. Sa'yo nagmula yung discussion, di ba? Huwag daw eh. Ibig sabihin, huwag eh. Bawal. Huwag mag-impok ng kayamanan. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Yun ang utos. Basahin po yan. Lucas, Hindi ba natandaan ko na talata yan? Basta nasa Matthew yan eh. Na, Ay, Matthew. Iba pa to. Iba pa hindi. Ano? Wala kasi kasi dahil. Ano talata? Search nyo para makuha. Yun na ano, lalo sa mabuting balita. Ganun ang pagkakasabi, Tagalog. Tagalog po yun. Para bagang pinagbabawal yung mag-impok, mag-savings, magbangko. Di ba? Matthew 6:19 to 30. Saan? Huwag kayo mag-impok Matthew ng 6:19. Tingnan natin Ano? Matthew? 6:19. Ayan, 6:19. O, sige. Matthew 6:19. Tagalog muna. Ano sabi? Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na mga magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang Oo. nakakapasok na magnanakaw. Oh. Ibig sabihin, pastor, bawal pala mag-impok ng kayamanan, bawal mag-savings, bawal magkaroon ng mga wealth, bawal yun. Huwag na mag-impok eh, 71. ng kayamanan sa lupa. Babala laban sa mga materialismong bagay. Sa mga ano. Kasi sira kasi yun. May katuruan din naman ng Biblia na matuto tayong mag-ipon. Kaya nga, Kaya kailangan paano siya babalanse? Yun nga, balansyado. Hindi mo doon naka-anchor yung yung puso mo sa riches. Kundi dapat sa ano pa rin ang Yun ang Panginoon. pinapakita niya. Nasa kasalit po Sa yun. verse 21. Ayun yung sagot po doon. Sapagkat kung 21? saan naroon ang iyong kayamanan, Nandun naroon na din yung ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Oh. So, kahit Ako, magkaroon paano mo siya didepensa? Yung tanong ko. dapat di nakatuon pa yung puso. Talata na yan. Yung tanong ko. Ibig ba sabihin ng talata, mahigpit na ipinagbabawal ang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa? Yun ang sabi ng Bible. Saan po yun? Yun ang sabi dyan. Sabi na kasalanan mo ang mamatay ka na wala ka pa rin. Proverbs lang po yun. Pinoy Proverbs. Pinoy Proverbs po yun. O kaya Ed Lapis Proverbs. Pinoy, ano ba? Pinoy Maganda yung tanong. Kaya kailangan ano eh. Pero, ang author nun si Ito Bishop. nasa Bible. Kayamanan sa langit nasa Bible. Pero yung tanong natin kay Ed Lapis. namatay kang mahirap. Wala sa Bible yun. Ano lang po yung post lang. Okay, explain ko yan. Yung Matthew 6:19. Ang sabi po sa English, no? Kasi Tagalog yan eh, wag mag-impok. No? Kaya parang mahigpit na pinagbabawal ang mag-impok eh, mag-ipon, savings, everything. Sa English ang sabi diyan, do not store up for yourself treasures here on earth, but store up treasures in heaven. No, yun na, yung grammar. Tingnan niyo yung grammar. Parang pag tinagalog mo ang grammar, huwag kayo mag-iimpok ng kayamanan para sa sarili nyo lang dito sa lupa.
yun ang proper na grammar niyan, di ba? Kasi ibig sabihin, maraming mga tao nag-iimpok Sarili. para sa pamilya niya lang, para sa sarili niya lang. Di ba? Yung mga selfish, para mapakinabangan niya lang personal. So, hindi ganun ang sinabi. Do not store up for yourself. Actually, Yun ang kayamanan. pwede tayo mag-impok. Pwede tayo mag-savings. Pwede tayong yumaman. Nag-bless din ng No? Pero, at the same time, habang yumayaman ka, ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala. You can send ahead. Hindi isarili mo lang ang mag-i-enjoy ng kayamanan na meron ka. Katulad ng declarations kay Abraham, I will bless you Yun. and you will become a blessing. Ay oo, kasi sinagot ng 27 sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din sa mga iyong Yun kasi ang tendency. At 21 pala. Ako sa isip, malayo na po yun. 21 na po. Out of context 21 po yun. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din naman ang iyong puso. Parang karuto yan. Sabi nga, the love of man is root of evil. Love of money. Hindi money. Di ba? Iba kasi... Kasi nga, pagka minali mo na naman, yun nga, Matthew 6:19, wag mag-impo. Tapos sundin mo naman na, ibig sabihin, ang pera, ito ay lundo ng lahat ng kasamaan. Oo, samaan. Paano naman yun? Hindi nga yun, pera. Ayun, sinabi ko ano? Ito po yung sa 24. Kasi yung karugtong po, yung sa 24, di ba sabi ng 21 sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon yun ang naman puso. duroon ang iyong puso. Doon sa 24, no man can serve two masters. Can serve two Diba? Kasi ang masters. pinag-aaral ko Ayun. dito, kaya nga they have treasures in heaven. Pag ginawa mo Diyos kasi Kumbaga, ano ba yung priority natin? Yun, maganda. Di ba? Kumaklaro na eh, no? Mammon or God. Mm. Kaya kung nasa ng puso mo, kung ang puso mo nasa pera, Mukha kang pera. nasa pera. Kaya kailangan yung treasures natin dapat nasa Diyos. Because we cannot serve two masters at the Yeah. same time. Kaya So, ginagawa yun nga. dito yung priority natin. Ano bang priority mo? Mag-impok ng kayamanan sa langit o mag-impok ng kayamanan dito sa lupa? May supporting Pero- verse po yun. Lucas chapter 12 verse 33. Sabi diyan, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilihan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Doon walang magnanakaw na pumapasok na insekto na sumisira. Sige. Dagdagan natin. Proverbs 30:25. Pakibasa po. Kawikaan. Chapter 30. Verse 25. 30, 22. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Kita mo? Diba? Food. Ang mga langgam ay sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain. Di ba? Kita mo, mabuti pa yung langgam, nag-iipon eh. Di ba? Di ba? Proverbs chapter 6. Tingnan mo yung langgam. Ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay niya pagmasdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kawikaan lang, di ba? Kaya nga, walang pinuno na nag-uutos sa kanila. Pero, naghahanap ng pagkain. Di ba? Nag-iimpok ng pagkain sa tag-araw. Para pagdating ng tag-ulan, merong kain. Di ba? Kaya mabuti pa yung langgam. May tao ayaw mag-ipon. Kaya nga, Yung sinabi naman Bishop na for what shall profit a man when he gain the whole world. Lose his own soul. ayun, kasi meron panawagan doon. If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Kasunod yun, may naunang talata doon. Bago, for what shall it profit a man? So, kasi merong panawagan ng Diyos sumunod sa Kanya. Marami nagre-reject sa pagsunod sa Panginoon dahil nga sa pera. Pera pa rin, money matter pa rin. Diba? Kaya nga... Binatang yan eh. Binatang. Okay, tuloy natin. So, letter F,
establish a monthly savings policy. Oh, po. Eh, kita ito na mo pala na. yung sagot eh. Pwede pala mag-impok eh. Ayan ba? Kaya, Sa next pa. Dapat tuloy na tayo. di ba? Kasi pinasa ko, di ba? Okay lang. Hindi Ito pala, naman na stock tayo. hindi Ito pala naman yung sagot. masama mag-impok eh. Dapat mag-impok talaga. Ayun na po yung binanggit ko. Kaya nga, dito sa Work and Destiny, mapapag-usapan natin yung sermon ni John Maxwell. Alam niyo yung sermon ni John Maxwell, yung earn all you can, save all you can, give all you can. Oh, yung tatlo, no? Earn all you can. Kumita ka hanggat kaya mo. Tapos yung sumunod, sa mga kinita mo, siguraduhin mo na makapag-impok ka. Makakapagtabi ka. Save all you can. No? At yung sumunod, give all you can. Wala pa. Danger yung pang-apat. Ano pa? Eat Pang-apat. all you can. Give all you can. Yan dapat sasabihin ko. Eat all you can. Sorry po. Sorry. Baka mahal yung sa inyo. All you can. So, ayan o. Kaya may... lang sa atin sa iyo po. Lalo na pag ikaw may edad ka na, halimbawa, senior ka na. Hindi, totoo, sinasabi ko, no? Mahirap pong tumanda na walang ipon. Mahirap pong umasa sa mga anak. Tama po ba ako? Oo. Pag inasa mo sa mga anak ang pagtanda mo, baka umiyak ka lang. Hindi ako sa panganay ko eh. Pagtanda ko doon na ako. Mabait. Kaya lang hindi Oo. Kasi ito, maganda yung sinasabi dahil may pakinabang pa sa'yo. Baka mamaya pag wala ka ng pakinabang sa'yo, Nagkasakit, Magkasakit siya. Diba? Magkakaroon kasi sila yung sarili ng buhay. oo, kasi, di ba, nag-asawa yun. Wala pa asawa po. Wala asawa. Yung sinasabi mo, sis baby. May asawa na po ba? Wala pa asawa. Meron. Meron na po. Oo, okay na po, okay naman sa asawa niya. Yan, okay lang, basta ganun. Kaya lang hindi naman po. Pero hindi ka pa rin sure doon sa sinabi niya. Kasi pagdating sa ano, siyempre, mag-uusapan ng mag-asawa. Kasi kaya nga dapat kahit na yun tama yung pagka senior citizen na tayo, matanda na tayo, may pera pa rin tayo sa bangko. May SS, no? May SS ka, may pension ka. Kasi kung iaasa mo sa lahat sa anak mo na yan, baka sumbatan ka lang eh. Sasama pa loob mo. Tsaka nakalagay sa Bible, Bishop, ang magulang ang nag-iiwan Ng kayamanan, ang pamana sa mga anak. Hindi yung anak sinisingil ng magulang. Sinag-aral kita! Pero sa isang parte naman, sa mga anak, dapat matuto silang tumanaw ng utang na loob. Pasasalamat. Pasasalamat. Bilang pasasalamat, kaya balansyado eh. No? More blessing. Hindi yung parang gagawin mo ng ano, gagawin ng tao. Yun. Gagawin ng Yeah. obligado. Oo. Hindi pwede magbigay Pasasalamat ng na. dahil sa pagmamahal. Oo. Kasi nga, sa isang parte naman, ang anak na mapagmahal sa magulang, di ba? No? Tumutulong sa magulang, someday, kung ano ginawa mo sa magulang mo, gagawin sa'yo ng anak mo yan. Sowing and reaping pa rin yan. Di ba? Minsan nakakalungkot, Bishop, na tinatanong pa ng mga bata, kailangan ba tulungan ng mga Oh, issue yun eh, no? Issue. Hindi nila inisip nung bata sila, pinatira sila sa bahay ng magulang. Oo, Hindi inalaga. nila alam, pinakain sila ng mga magulang. Oo. Ngayon Eto, tumanda, Bishop, parang yung pangalan ko. nalagsan yung mga magulang. Ganda na. Wow. Artista. So, okay. Nagmanang po sa inyo. Kamu so, Susunod cake na yan, tingnan ninyo. di ba na, Papakita ko sa Ito yung Mahal pala sa inyo. so kailangan din natin may input. No? Magandang i-preach ito sa church kaya Bali, walang pulpasamento. Letter G. Develop sales resistance. Sales resistance.
Develop sales resistance. Proverbs 14:15. Tingnan natin kung ano ibig sabihin nito. 14:15. Proverbs. Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitingin mabuti sa kanyang paglakad. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinasiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. The knave believes everything, but the sensible man considers his steps. Amen? O may ingat, ano? Ito yung mga sensible na tao. Bawat hakbang, maingat. Amen? So, kaya bawat yugto ng buhay natin, kailangan natin talagang paghandaan. Letter H. Shop around for the best buy. Best buy. Proverbs 11:1. Tingnan nyo, ha. Ganda to eh. Sabi ng Proverbs 11:1. Ang marayang timbangan ay nasusuklam ng Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluburan. Mandaraya. Ang madayang timbangan. Timbangan ng mga Kinamumuhian ng Diyos. Di ba? Sabi na, a false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. So, ano tinuturo sa atin dito? Mabuhay ng patas. Yung, hindi ka mapapagpala sa pandaraya. Palengke, dami. Isang kilo, 3/4 lang. Oo. Yung mga gano'n. Kala nila sabi nga ng dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weights is His delight. Sabi nga, a false balance is when what you purchase does not reflect the appropriate value. In order to get the best value for your money. Di ba? Saan ganun lalo sa sa FB sa yung mga nag-advertisement diyan. Sabi ko nga umorder ako ng polo shirt merong lakos daw. Laos pala, laos. Nung dineliver walang butike. Ay kahit butike wala Di ba buhaya 'yun? Ah, baka hindi pa nahuli, Bishop. Bakit Ano nangyari sa bakit walang butike? Kahit butike wala to, sabi ko. Mahal pa. Ganda-ganda ng advertisement, no? Nagtatawag ko yung buhaya. Di ba? Kumakamay sa akin si Jerry. Yung mga mandaraya, advertising na mandaraya, Talagang wapi. So, okay, number 1, compare cost. Number 2, talk to other owners. Check consumer guides. Yung pala, no? Talk to service personnel. Look at the price first. Don't be afraid to make an offer. Tawad. Kaya kailangan din matalino talaga sa pagbili, no? Ay, ba't ba? Hindi yung order ng order. Ang hirap yata yung mapeke ka, no? Mabuli ka. Lalo pag-check. So, number 1, kasi pera ang usapan dyan sayang ang pera. Ibig sabihin, steward tayo ng pera Maraming mandaraya. Oo. Roman number, letter I, HI. Counsel with others, and especially your spouse, over financial decisions. Ito, medyo may problema. Ito, may problema sa mag-asawa dito. Tatago ng pera. Hindi, hati Alam ba? naman, Bishop. Hati naman ng mag-asawa. Hindi. Yung iba naman, yung mga lalaki, yung kinasal tayo, ano ba inabot ko sa iyo? Aras. Di ba barya lang? Ay, barya lang talaga Kaya pag ako nagkakasal, Bishop, sinasabi ko sa ikasal, huwag aras na barya. Lagyan nyo, balutin nyo 20, 50, 100, 500, 200, plus 1,000. Sa inyo rin naman, hindi ko yung kukuhain. Kasi yung yung gesture kasi ng prosperity sa Oo nga, pala na kaya. yung barya, papalitan kaya ko ang nga yan. buhay ng tao, yung mga kinasal na ang aras na hirap talaga. Bigatin lang. Kaya may mag-asawa, hindi pinapaalam sa asawa yung, uutang yung babae, hindi alam ng lalaki. Ngayon, nagka-problema. Yun ay...
Oh, may lumapit po sa akin yan, Bishop. Ganyan Sinadla na pala yung bahay nila. Naku, oo. Hindi, alam mo. Nagulat siya, wala nakatira eh. Hindi, totoo. Sino yan? Alis na tayo. Kaya kami, Bishop, bilang ko sa aming mag-asawa, no? Yung ginagawa naman lang namin. Siyempre, yung mga babae may pangangailangan din sila. May pangangailangan din. So, nagbibigay kami sa bawat isa ng budget. Tapos budget din sa family. Para yung pera namin, hindi kami ano. Ito tanong. Ang lalaki ba hindi ba pwedeng humawak ng pera? Pwede na. Pwede na. Depende po pa. Depende. Kasi may babae po kasi hindi marunong humawak ng pera. May mga lalaki na hindi marunong humawak ng pera. May babae po. At meron babae na hindi marunong humawak ng pera. Ang lalaki ang magaling mag-budget. Yun, may mga gano'n. Depende sa pag-uusap. Kung pag-uusap sila. Halimbawa, nakitaan ng lalaki na, nasa yung binigay ko, wala na agad. So, Oo. ginawa po nila, nag-usap sila. Dahil ang lalaki marunong mag-budget. Humihingi na lang si babae ng Maganda, pangangailangan. tama. Yun na lang nangyayari. Ganun na Kaysa lang, ano. maging problema nila yun. Kasi Internal lang agreement yun. Magaling humawak na. Hindi lahat ng lalaki. May Nasa mga- pag-uusap po ng May Hindi, mga vice babae, versa. babae. Mag-alala. Hindi, totoo ba yung ano na pag pera ng lalaki, Pera niya lang. pera ng babae. Pag ibinigay sa babae, pera niya na lang yun. Dapat Kaya nga, sa pera, hati. Pag nag-withdraw, hati. Oh. Yung resibo sa lalaki, yung pera sa babae. kawawa. May iba naman, Bishop. Pera mo, pera ko. Pera ko, pera ka. Ganun na nangyayari, no? Biglang nawala na siya. Para po sa akin, asawa ko nasa abroad. Ako Oo. siguro ng di ba may sahod din naman ako. Hindi ko Oo. namin alam. Wala pa rin sa public school, nagtuturo ako. May sahod ako. Hindi niya pinakialaman yun. So, Oo. yung pera niya, pinakialaman ko. Sa'yo pa. Pagka yung mga may asawa, Bishop, Oo. tignan niyo naman yung brief ng asawa niyo. Ay, yung secret pa ako. Baka Hindi. Butas. Pero okay yun na ano eh, may pera ang lalaki at may pera ang babae. Mas mainam. Para sa akin okay yung ganun eh, no? Kasi may lakad-lakad din. Tapos pag may tayo. lakad kayo, usap na lang kayo. O, sige, hati tayo, di ba? Sa gastusan, ganito. Pero maganda po yung sinabi niya. Oo. Tsaka, Kasi may kanya-kanya pong pangangailangan. pangangailangan. Basta, syempre depende po sa background ng lalaki. Kung yung lalaki manginginom. Yun, syempre, no, kailangan di ba? niya Hindi mo pagkakatiwalaan talaga yun. Eh, depende po talaga sa sitwasyon. Oo. Pero as much as Kung possible, good boy naman yung lalaki, di ba? Walang bisyo. Good boy, pwede. Eh kung may bisyo, Oo babae, nga, no? Ayun, Kaya depende, no? Sa sitwasyon. Kaya yung kultura talaga, dahil nga bad boy ang, bad boy ang lalaki, ayaw pagkabaki ng pera. yung nasa inyo po, ano, So, ibig sabihin, pagka good boy ang lalaki, pwedeng humawak ng pera. No. May sarili kang pera, pastor, di ba? Meron. Oh, may sarili. Ako rin, may Pwede, sarili. pag naglalakad ano. Sabi ko nga, ako nag-asawa, asawa hinanap ko, hindi nanay. Pag-alis ako mga yung bang, ano? Alis na ako. Pwede ako sa tao. Gaspar. Uy! Kaya na. Hindi ba tayo? Mamaya pa ba sila? Ano nga eh, wala. Nag-chat ako na. Di ba sir, alam pa nag-isang Next week pa. Next week pa kayo po, ano? Yung mga doctorate, next week pa. Nag-chat na ako next week. Kasi yung manual, Hindi di niya ba nabasa? si kaso? Hindi ka tatapusin namin to. Galing palang Bulacan eh. Galing ka pa na. Hindi, dyan lang yung sa kabilang mo. Siguro yung shoutout namin. Shoutout, Pastor Mide. Dumating ka na, kahit walang data, dumarating. Thinking of the angel. Okay. Tuloy natin. Ano tayo? Sige po. Overtime na tayo. Letter J. Make plans to lay up an inheritance for your children's children. Wow. Make plans to lay up an inheritance. Pamana. For your children's children. Mapalad yung mga apo, no, na merong mamanahin, ano? O anak, mga anak na merong mamanahin. Dami mamanahin, diabetes pa. Sakit. Di ba sa Bible, namatay yung propeta. Ang ipinamana niya, utang. Di ba? Utang eh, pinamana eh. Buti na lang, merong propeta rin na
na nag-advise, ganito gawin mo. Magaling magbayad ng utang. Ito, bayaran yung utang niyo. Okay, so, sabi nga, this heritage should include, ito una, na pwede nating ipamana sa ating mga anak at ating mga apo, a good name. Mabuting pangalan. Di ba? Magandang pamana, no? Ibig sabihin, integridad. Di ba? Ang hirap yung ipapamana mo, marami kang ang pera, pero si Lolo, babaero. Si Lolo, gambler. Si Lolo, nadawit sa flood control. Di ba? So, good name ba yun? Nakakulong yan, dahil sa Ayun. Itong, ano ba, Gcash na Pastor Marlene. 250 ba ito? Oo. Yun- Yung mga nakaraan, manual. Ay, ito nagbayad na raw yun eh. Nabayaran na raw. Okay. Ano ka na lang? Sabay na ako kay Pastor Sumila. Kanina? O sige, bigyan na. Tapusin na namin to. Okay. Yun unang magandang pangalan. A good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Diba? Number 2, an impartation of divine principles. Impartation of divine principles. Yung maturuan natin ating mga anak. Impartation. Yung salita ng Diyos. Maibahagian. Di ba sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, 4 verse 6 to 7. So dapat itali ninyo yung salita ng Diyos. Tali niyo sa inyong mga kamay, ilagay sa noo, di ba? Turo sa mga anak. So, tayo mga magulang, mga mananampalataya, ikaw muna ang magtuturo sa iyong mga anak. At ituturo ng mga anak mo sa iyong mga apo. Amen? Pamana yan. Magandang pamana. The way na ikaw ay naglilingkod kay Lord, pamana yan na makikita ng mga anak mo. Amen. Amen? Kaya kung ikaw magulang, halimbawa, naglilingkod ka kay Lord, taken for granted paglilingkod mo kay Lord. Magsimba ka quarterly. Pag namatay ka, yung anak mo, yearly kung magsimba. Ikaw, quarterly, pinakita mo Hindi ba may mga ganun nagsisimba tuwing birthday lang? Tsaka tuwing Christmas party. Dati may dito. May miyembro kayo ganyan. Kahit kami rin Pasko na lang ang nagsisimba. O di, siyempre yun nakita sa'yo. Kaya magandang impartation yun. Okay. Number 3. A financial reserve to help get a start. Reserve. No? 2 Corinthians 12:14, Proverbs 13:22. Sabi nga, a good man leaves an inheritance to his children's children. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. The wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ang mabuting mama, mabuting